Di matukoy ni Thea kung anong klaseng nilalang ito habang umungol si Dex dito. Ngunit umungol din pabalik ang maliit na nilalang. Pagkatapos ay hinabol nito ang bison ng walang problema dahil hindi nasasaktan ng matigas nitong balat sa razor grass. Sa galit na may kaagaw siya, nagsimulang tumalon si Dex mula puno hanggang puno upang sundan din ang bison. Nainis na si Dex sa maliit na nilalang kaya sinunggaban niya ito. Nakakagulat ang lakas ng maliit na nilalang ngunit matapos ang ilang pakikipagbulog, nagawa ni Dex na hawakan ito sa leeg. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo papunta sa kanila ang bison kaya inihagis ni Dex ang kanyang espada. Umungol si Dex bilang pagdiriwang sa matagumpay na pangangaso, ngunit bigla na lamang may isang galamay ang kumapit sa kanyang binti at itinaas siya. Nabihag ang dalawa ng isang luna bug na ang mahigpit nitong galamay ay pumipigil kay Dex na gamitin ang kanyang sandata. Nang malapit na silang kainin, iniligtas sila ng maliit na nilalang. Nasaktan ng luna bug sa ginawa ng maliit na nilalang kaya naglakad ito palayo. Ngunit dahil sa paghahangad ng paghihiganti, hinabol ni Dex ang luna bug at pinutol ang isang puno upang gawing tulay. Samantala, hinahanap ni Tessa at ng kanyang grupo ng mga synthetic si Thea. Natagpuan nila ang pod ni Dex bago sila inatake ng mga bali. Agad nagpaputok ang grupo upang pamagalin ang mga ito. Ginamit nila ang kanilang mga flamethrower upang sunugin ang lahat ng bali. Pinagamihan, muling nagkampo sina Dex at Thea. Patuloy silang sinusundan ng maliit na nilalang at ginagaya ang bawat galaw ni Dex dahil hanga ito sa paraan ng kanyang pangangaso sa bison. Pinangalanan ni Thea ang maliit na nilalang bilang si Bud habang ibinahagi ni Dex ang ininaw na karne kay Bud. Tinanong ni Thea si Dex tungkol sa kanyang pamilya, kaya ibinunyag ni Dex ang masakit na katotohanan tungkol sa kanyang kapatid na pinatay ng sarili nilang ama dahil daw sa pagiging mahina nito, dahil may isang mahigpit na batas sa kanilang angkan na kung saan ang mahihina ay pinapatay. Ngunit hindi niya inamin ang katotohanan na nagsakripisyo ang kapatid niya alang-alang sa kanyang kaligtasan. Sa kalagitnaan ng gabi, natagpuan ni Tessa at ng kanyang grupo ang spacecraft ni Dex. Maraming sandatang yautya ang nakita ni Tessa at kinawilihan niya ang mga ito, kabilang ang isang granada na nagpangyelo sa kanyang kamay. Pagsapit ng bukang liwayway, naghahanda na sina Dex at Thea umalis. Ngunit tumingin si Dex kay Bud at umiling. Hindi niya isasama ang maliit na nilalang sa kanyang paglalakbay. Ngunit nakipagtalo si Thea na dapat manatili si Bud sa kanila dahil bahagi na ito ng kanilang grupo. Matigas ang tugon ni Dex. Ako ay isang yautya. Ayon sa aming mga tuntunin, wala kaming isinasama sa pangangaso. Mag-isa kaming nangangaso. At sinabi kay Thea na kaya niya lang ito isinama dahil isa lamang siya sa kanyang kasangkapan. At sa gayon, tumalikod siya. Pinanood sila ni Bud habang papalayo ngunit tahimik itong sumunod sa kanila, nananatiling nakatago sa ligtas na distansya. Everybody, that's what I'm here, but it's Sally! Bakit sa mga inasal? Matik! Uy! Yun ang pagkain ang napapasarap dito. Ali ang bigayan. Kaya napapasarap ang labanan! Sama-sama sa saya. Kaya napapasarap ang labanan! Walang husgahan. Magiging totoo lang. Ganyan talaga dito. Kaya napapasarap pagkain pang inasal. Kalaunan ay huminto sila sa isang talon upang mag-refill ng kanilang tubig. Dito ay pinunan ni Thea ang buong pananaw ng angkan ni Dex na pinapatay ang mahihina. Sinabi niyang hindi dapat pinatay ng kanyang ama ang kapatid nito. Ikinwento ni Thea ang tungkol sa mga lobo. Sama-sama silang nangangaso at ang pinuno nila ay tinatawag na Alpha. Aniya, ang Alpha ang pinakamalakas sa kanila, ngunit ang pinakamahalagang tungkulin ng Alpha ay protektahan ng buong grupo, lalong-lalo na ang mahihina. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagpatay sa mahihina. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanila. Ang konseptong ito ay halos hindi maunawaan ni Dex.
Sa kanyang planeta, walang ganitong mga patakaran kaya siya ay natahimik. Umiikot sa kanyang isipan ang mga kwento ni Thea tungkol sa Alpha habang sila'y nagpatuloy sa paglalakbay. Sa wakas, narating nila ang kanilang destinasyon, ang lungga ng Kale. Ang mga sunog at wasak na labi ng Human Expedition Team ni Thea ay nakakalat sa paligid. Ito ang iniwang bakas ng massacre 2 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng mga wreckage, natagpuan ni Thea ang isang selyadong storage crate. Sa loob nito ay ang kanyang orihinal at buo pang mga robotic leg. Sa kabutihang palad gumagana pa rin ang repair machine at magagamit niya ito upang muling pagdugtungin ang dalawang bahagi ng kanyang katawan. Labis ang pasalamat niya kay Dex sa tulong nito, ngunit humingi rin ng paumanhin at may isang bagay siyang inamin. Dinalaan niya si Dex na umalis na ito sa lalong madaling panahon dahil mula nang kumonekta ang kanyang mga sistema, automatiko itong magpapadala ng status update kaya alam na ngayon ng kapatid niya ang kanilang lokasyon at papunta na ito kasama ang isang buong combat squad. Ipinaliwanag ni Thea na ang pangunahing misyon nila kaya sila ipinadala rito ay upang hulihin ang kalat para sa eksperimento. Dagdag niya pa na ang kanyang kapatid na si Tessa ay mas malupit at walang awa at ayaw niyang mapahamak si Dex. Nagliyab sa galit ang mga mata ni Dex. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Thea at nais pa nilang agawin ang kanyang tropeo. Tumanggi siyang umalis at sinabing mas gugustuhin niyang mamatay ng may dangal kaysa tumakas na parang duwag. Sa gitna ng mga guho ay may natapong langit, kaya sinindihan ito ni Deck upang lumikha ng makapal na usok na makapagpapaakit sa Kale. Hindi nagtagal ay lumitaw na nga ang Kale. Hindi na nagatubili si Deck at kaagad na umatake. Nagawang maputol ni Deck ang buntot nito, ngunit agad din kumubo muli at nagsara ang mga sugat dahil may kakayahan itong mag-regenerate. Ito ang dahilan kung bakit ito kinakatakutan dahil sa hirap nitong mapatay. Nagpatuloy ang laban at kinailangan ni Deck na umiwas sa sunod-sunod na pag-atake habang sinusubukan ni Thea na kunin ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, may nakita siyang baril at nagpaputok sa halimaw. Sa pamamagitan ng mga na estratehiya, nakatakbo si Deck paakyat sa katawan ng nilalang at tumalis sa ibabaw ng ito upang matagumpay itong umabuhay. Sa kasamang umaga, hindi pa rin ito sapat para mamatay ang halimaw at hindi na naman ito nag-regenerate. Sinunggaban ng kalat si Deck at sinakot siya. Nakakagulat ang nilang kalat sa pag-atake dahil sa kanyang amoy. Biglang may isang canister ang bumagsak sa pagitan nila. Sumabog ito ng isang cryogenic energy. Sa isang isla, parehong nag-yelo sina Deck at ang kalat. Dumating na pala si Deck na kasama ang kanyang grupo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Deck na nakatayo sa isang mesa. Nasa suspension mode si Thea dahil nakakonekta siya sa repair machine at nabasa na ni Tessa ang lahat ng kanyang lunch. Nagtaka si Tessa kung bakit buhay pa si Deck dahil batid niya na karaniwang kinakatay ng mga yautya ang mahihinang nilalang sa nilang angkan. Pagkatapos, ginising ni Tessa si Thea at binati siya sa pagkakamuli ng 2 specimen. Binigyan niya si Deck ng masakit na iniksyon para pag-eksperimentohan. Nabigla si Thea at natakot para kay Deck. Nakiusap siya kay Tessa na pakawalan si Deck, sinasabing hindi siya bahagi ng kanilang misyon. Dagdag niya pa na dapat kunin